Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng mga nakaraang taon ng matibay na alyansa, tila nagiging masalimuot ang ugnayan ng Ukraine at Amerika. Ang dating matibay na pagtutulungan ay unti-unting nagkakaroon ng bitak at nagbabadya ito ng mas malalaking hamon sa hinaharap. Subalit, bakit nga ba unti-unting pumapait ang relasyon ng dalawang bansang ito? Una sa lahat, nagbago ng husto ang direksyon ng patakarang panlabas ng Amerika mula nang muling manalo si Pangulong Donald Trump sa kanyang posisyon. Mula sa mas bukas at suportadong relasyon, naging mas mabagsik ang tono ng mga pananalita laban sa liderato ng Ukraine, partikular kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Ang mga bagong alok ng kapayapaan na inihain ng Amerika ay di umanong mas nakatuon sa pansariling interes nito kaysa sa tunay na kapakanan ng Ukraine. Ang ganitong pagkiling ay nagdulot ng pagkadismaya sa Kyiv, sapagkat pakiramdam nila ay tila tinatalikuran sila ng kanilang matagal ng kaalyado sa gitna ng patuloy na banta mula sa Russia. Bukod dito, hindi rin maitatangging ang issue ng yamang mineral ng Ukraine ay isa ring pinagmumulan ng alitan. Ang bansang ito ay isa sa mga mayamang pinagkukunan ng mga tinatawag na rare earth minerals, mga mineral na kritikal para sa iba't ibang teknolohikal na gamit. Dahil dito, naging target ang Ukraine ng mga negosasyon mula sa panig ng Amerika na naglalayong makakuha ng mas malawak na access sa mga naturang mineral. Bagamat maaaring nakikitang oportunidad ito ng Amerika para sa kanilang ekonomiya, nararamdaman naman ng Ukraine na tila ginagamit lamang sila bilang kasangkapan sa mas malawak na layunin. Ang ganitong pananaw ay nagdulot ng dagdag na tensyon, sapagkat nararamdaman ng Kyiv na ang kanilang pambansang yaman ay hindi na lubos na napapakinabangan ng kanilang sariling mamamayan. Malaking alalahanin din ang posibilidad ng pagbawas ng suporta militar mula sa Amerika. Sa mga nakaraang taon, naging pangunahing katuwang ng Ukraine ang Amerika sa kanilang laban sa agresyon ng Russia. Ang anumang pag-atras o pagbawas sa suportang ito ay tila tinik sa lalamunan ng Ukraine. Paano nga ba magagawang ipagtanggol ng Kyiv ang sarili nito laban sa mas malakas na puwersa kung ang pangunahing kaalyado ay biglang magbabago ng kanilang posisyon? Ang mga ganitong usapin ay nagiging sanhi ng pag-aalala at kawalang katiyakan at hindi maiiwasang magdulot ng tensyon sa relasyon ng dalawang bansa. Ang pagkakaiba naman ng layunin ng Amerika at Ukraine pagdating sa mga negosasyon ng kapayapaan ay isa pang malaking salik. Ang kanilang magkaibang pananaw ukol sa tamang hakbangin ay nagbunga ng maraming hindi pagkakaunawaan. Para sa Amerika, maaaring mas mainam ang isang kasunduang magbibigay daan sa mabilisang pagbawas ng tensyon at gastos. Subalit, para sa Ukraine, mahalaga ang mas matibay at pangmatagalang solusyon. Isang kasunduan na talagang poprotekta sa kanilang soberenya at teritoryo. Ang ganitong kawalan ng iisang pananaw ay nagiging hadlang sa mabisang koordinasyon at nagiging ugat ng maraming hidwaan. Panghuli, hindi maaaring baliwalain ang lumalakas na impluwensya ng Russia sa desisyon ng Amerika. Ang tila paglapit ng ilang opisyal sa Moscow o ang pag-usbong ng mga desisyong tila nagiging pabor sa interes ng Russia ay nagdulot ng pangamba sa Ukraine. Kung dati buong-buo ang tiwala ng Kyiv sa Amerika, ngayon nagiging tanong na kung hanggang saan nila maaasahan ang kanilang kaalyado. Ang anino ng Russia sa mga patakaran ng Amerika ay nagdudulot ng malalim na pag-aalinlangan sa tunay na intensyon ng kanilang alyansa at nagbabadya ng patuloy pang pagkasira ng kanilang relasyon. Sa kabuuan, ang kasalukuyang sitwasyon ng ugnayan ng Ukraine at Amerika ay puno ng hamon at kontrobersya. Mula sa pagbabago ng mga patakaran sa administrasyon, sa usapin ng yamang mineral, sa mga tanong ukol sa suporta militar, sa pagkakaiba ng mga layunin, hanggang sa lumalakas na anino ng Russia sa desisyon ng Amerika. Lahat ng ito ay nag-ambag sa masalimuot na kalagayan ngayon. Ang tanong,
Paano magagawa ng paraan upang muling maghilom ang kanilang relasyon? O kaya naman, mauuwi ba ito sa patuloy na pagkakalayo ng dalawang bansa na minsan ay nagtulungan para sa mas matatag na kinabukasan? Sa kasalukuyang sitwasyon, sa kabila ng mga tumitinding tensyon at pagkakabahala ng publiko, wala pa ring malinaw na indikasyon na magkakaroon ng direktang alitan militar sa pagitan ng Ukraine at Amerika. Sa halip, ang parehong bansa ay masusing nagtutulungan upang masiguro na ang anumang sigalot o di pagkakaunawaan ay hindi humantong sa isang digmaang hindi inaasahan. Bagamat maraming issue ang kailangang lutasin, pangunahing layunin pa rin ng dalawang panig ang maiwasan ang tuluyang paglalabanan. Ang mga opisyal mula sa magkabilang panig ay nagpapakita ng matibay na paniniwala na mas makakabuti ang diplomasya kaysa sa karahasan. Sa katunayan, ang diplomasya ang naging pangunahing kasangkapan ng Ukraine at Amerika upang mapanatili ang kanilang ugnayan kahit pa may mga sigalot. Ang dalawang bansa ay patuloy na nakikipag-usap, nagkakaroon ng mga talakayan at gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan. Ang mga diplomatikong talakayan na ito ay hindi lamang naglalayong maiwasan ng digmaan, kundi upang maipakita rin sa mundo na ang parehong partido ay bukas sa dialogo at pagkakasundo. Pinagsisikapan ng mga lider ng parehong bansa na maghanap ng mga makatuwirang solusyon na hindi kailangang idaan sa puwersa o digmaan. Isa pa, ang iisang layunin ng Ukraine at Amerika, ang kontrahin ng agresyon ng Russia, ay nagiging batayan upang mapanatili ang kanilang kooperasyon. Sa kabila ng ilang isyong panloob, malinaw na ang dalawang bansa ay magkapareho ng pinupuntirya, ang pagpigil sa paglawak ng impluwensya ng Russia at ang pagpapanatili ng kalayaan ng Ukraine. Ang pagkakaroon ng iisang kaaway ay nagtutulak sa kanila na patuloy na magsanib puwersa sa mga diplomatikong larangan. Ang Amerika, bilang isang malakas na bansang makapangyarihan, ay hindi maaaring magbulag-bulagan sa mga kahilingan ng Ukraine. At ang Ukraine naman ay nauunawaan ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa Amerika upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Malaking papel din ang ginagampanan ng Europa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ang suporta ng mga bansang Europeo, lalo na ang mga miyembro ng European Union at NATO, ay mahalaga upang magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang panig. Ang Europa ay hindi lamang nagiging mediator, kundi isang mahalagang katuwang sa pagsugpo sa mga posibleng panganib na dulot ng digmaan. Ang kanilang presensya sa mga negosasyon ay nagdadala ng karagdagang pressure upang maiwasang magkasalungatan ang Ukraine at Amerika. Ang tulong ng Europa ay nagsisilbing paalala sa dalawang bansa na maraming nakasalalay sa kanilang mapayapang pagresolba ng mga issue. Ang pag-iwas sa malawakang digmaan ay isa sa mga pangunahing layunin ng parehong bansa. Alam nila na ang anumang alitan sa pagitan nila ay hindi lamang magdudulot ng pinsala sa kanilang ekonomiya at seguridad, kundi maaari ring magdulot ng malaking krisis sa buong mundo. Ang isang malawakang digmaan ay may potensyal na magdulot ng pagkawasak, hindi lamang sa mga estratehikong lugar sa rehiyon, kundi pati na rin sa global na ekonomiya. Sa ganitong konteksto, parehong panig ay nag-iingat, naghahanap ng mga alternatibo, at sinisikap na panatilihin ang diplomasya bilang pangunahing hakbang. Sa makatuwid, bagamat hindi maiiwasan ang mga tensyon at alitan sa pagitan ng Ukraine at Amerika, nananatiling malayo sa kasalukuyan ang posibilidad ng isang direktang digmaan. Ang patuloy na diplomatikong pag-uusap, ang pagkakaroon ng iisang layunin laban sa agresyon ng Russia, ang suporta ng Europa bilang mediator, at ang pagsisikap ng dalawang panig na umiwas sa malawakang digmaan ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na panatilihin ang kapayapaan. Ang mahalagang tanong ngayon ay kung hanggang kailan nila mapapanatili ang ganitong kalagayan at kung paano nila magagawa ng paraan
ang mga bagong hamon na darating. Kung sakaling mauwi sa digmaan ang kasalukuyang tensyon, walang dudang may kalamangan ang Amerika pagdating sa teknolohiya at lakas militar. Kilala ang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa mundo sa larangan ng sandatahang lakas. Ang Amerika ay may access sa pinakabagong teknolohiya, mga advanced na armas, at mataas na antas ng pagsasanay para sa kanilang mga tropa. Sa kabilang banda, bagamat may determinasyon ang Ukraine na ipagtanggol ang kanilang teritoryo, hindi may kakailang limitado ang kanilang mga mapagkukunan. Ang disparity na ito ay nagiging mahalagang salik kung sakaling magkaroon ng aktwal na labanan. Subalit, hindi lamang ang pisikal na aspeto ng militar ang dapat isaalang-alang. Malaki ang inaasahan ng Ukraine sa suporta ng kanilang mga kaalyado, lalo na ang Amerika. Sa tuwing humaharap ang Ukraine sa banta ng agresyon mula sa Russia, ang tulong ng mga kaalyado, kabilang na ang suporta sa armas, intelihensya at diplomasya, ang kanilang pangunahing sandigan. Kapag nawala ang suporta ng Amerika, posibleng mahirapan ang Ukraine na panatilihin ang kanilang depensa. Ang pagkawala ng gayong alyansa ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng moral ng mga tropa at ng publiko na magdudulot ng mas mabilis na pagkatalo sa larangan. Ang epekto ng ganitong digmaan ay hindi rin limitado sa mga bansang kasangkot. Ang pandaigdigang ekonomiya ay tiyak na maaapektuhan ng malaki. Kung ang dalawang bansang ito ay magbanggaan, ang daloy ng enerhiya at agrikultura ay siguradong maaantala. Mahalaga ang Ukraine sa pandaigdigang supply ng butil at anumang kaguluhan doon ay maaaring magdulot ng krisis sa pagkain, lalo na sa mga mahihirap na bansa. Bukod pa rito, ang presyo ng langis at gas ay posibleng tumaas ng husto na magre-resulta sa pagdurusa hindi lamang ng mga bansang sangkot kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamimili sa buong mundo. Ang mga ganitong ekonomikal na epekto ay malayo sa simple. Maaari itong magbunga ng karagdagang tensyon at pagkakaibang politikal sa iba't ibang panig ng mundo. Ang hidwaan sa pagitan ng Ukraine at Amerika ay maaari rin magpalala ng tensyon sa loob ng NATO. Ang alyansang ito ay matagal nang nakasalalay sa prinsipyo ng kolektibong depensa at pagkakaisa. Gayunpaman, kung ang dalawang miyembro o kaalyado ng NATO ay magkaroon ng direktang hidwaan, maaaring magdulot ito ng pagkakahati sa loob ng organisasyon. Ang ilang mga bansang miyembro ay maaaring pumanig sa isa, samantalang ang iba ay maaaring manatiling neutral o maging kritikal sa parehong panig. Ang ganitong sitwasyon ay magpapahina sa integridad ng NATO bilang isang alyansa, na maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa seguridad ng Europa at ng iba pang kaalyado. Higit pa rito, ang isang digmaan ay magre-resulta sa isang malawakang humanitarian crisis. Sa bawat pagputok ng labanan, libu-libong buhay ang nalalagay sa panganib. Maaaring magdulot ito ng malawakang paglikas ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan, pagdami ng mga refugee, at pagkasira ng infrastruktura tulad ng mga ospital, paaralan, at mga tulay. Ang mga nakaligtas ay magdurusa mula sa kakulangan ng pagkain, tubig, at pangunahing pangangalagang medikal. Ang kasaysayan ng mga digmaan ay nagtuturo na ang tunay na biktima ng hidwaan ay ang mga inosenteng sibilyan, mga bata, matatanda, at kababaihan na nawawalan ng tirahan at kinabukasan. Sa ganitong konteksto, makikita na ang posibleng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Amerika ay hindi lamang isang simpleng usapin ng militar o politikal na alitan. Ito ay may masalimuot at magkakaugnay na epekto na mararamdaman hindi lamang ng dalawang bansang ito, kundi ng buong mundo. Mula sa kalamangan ng Amerika sa militar, sa pagdepende ng Ukraine sa suporta ng kanilang mga kaalyado, hanggang sa masaklap na epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya, alyansa ng NATO, at kalagayang humanitarian. Ang bawat aspeto ng digmaang ito
ay nagdudulot ng masalimuot na suliranin na dapat bigyan ng pansin at aksyon bago pa man ito tuluyang sumiklab. Bagamat malaki ang hamon na hinaharap ng Ukraine at Amerika sa kanilang relasyon, nananatili pa rin ang posibilidad na malutas ang mga isyong bumabagabag sa kanila sa pamamagitan ng diplomasya. Ang mga lider ng parehong bansa ay patuloy na nagtutulungan upang makahanap ng mga solusyon sa mga alitan. Ang regular na pag-uusap at negosasyon ay nagbibigay daan upang maipahayag ang kanilang mga panig, maipaliwanag ang mga maling akala, at makahanap ng mga paraan upang maiwasan ang tuluyang paglala ng tensyon. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, maaari nilang mabawasan ang mga hindi pagkakaunawaan at maibalik ang tiwala na naging pundasyon ng kanilang alyansa. Bukod sa dalawang bansang sangkot, malaki rin ang papel na maaaring gampanan ng internasyonal na komunidad sa pagresolba ng krisis. Ang United Nations, kasama na ang iba pang internasyonal na organisasyon, ay may kakayahang mamagitan at magbigay ng alternatibong solusyon na makakapagpabuti sa relasyon ng Ukraine at Amerika. Ang suporta ng mga pandaigdigang samahan ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang mas malawak na hidwaan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga eksperto at lider mula sa iba't ibang bansa, makakahanap ng mas balanseng pananaw na maaaring magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang panig. Isa pang mahalagang hakbang na maaaring isulong ay ang pagpapalakas ng ekonomikong kooperasyon. Ang pagbubuo ng mga kasunduang pang-ekonomiya na kapakipakinabang para sa parehong bansa ay maaaring magbigay ng mas matibay na pundasyon sa kanilang relasyon. Sa halip na magtuon lamang sa mga isyu ng seguridad, maaaring bigyang pansin ang pagpapalakas ng kalakalan, mga joint investment project, at pagbuo ng mga infrastrukturang magpapalago sa ekonomiya ng parehong bansa. Ang ganitong mga hakbang ay hindi lamang makakapagpatatag sa relasyon ng Amerika at Ukraine, kundi magdudulot din ng mas matatag na kalagayan sa ekonomiya ng rehiyon. Ang isa sa mga pangunahing prinsipyo na kailangang isulong ay ang pagkilala at pagrespeto sa soberanya ng Ukraine. Ang malinaw at matibay na pagpapahayag ng suporta ng Amerika sa kalayaan at integridad ng Ukraine ay maaaring makatulong upang maibsan ang tensyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa karapatan ng bawat bansa na mamuno sa sarili nitong teritoryo, maaaring muling mapagtibay ang kanilang alyansa. Ang ganitong respeto sa soberanya ay hindi lamang nagpapakita ng prinsipyo ng pagiging patas, kundi nagbibigay din ng kumpiyansa sa Ukraine na maaasahan nila ang kanilang kaalyado sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito, mahalaga ring iwasan ng parehong bansa ang mga aksyon na maaaring magdulot ng provokasyon. Ang mga hindi kinakailangang hakbang tulad ng agresibong retorika o pagkilos na maaaring magdulot ng karagdagang tensyon ay dapat na maiwasan. Ang bawat panig ay kailangang maging maingat sa kanilang mga kilos upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Sa halip, dapat nilang pagtuunan ng pansin ang mga hakbang na magpapabuti sa kanilang relasyon, magpapalakas sa kanilang alyansa, at magpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Sa kabuuan, ang diplomasya, kooperasyong pang-ekonomiya, pagsasangkot ng internasyonal na komunidad, respeto sa soberanya, at maingat na pag-iwas sa provokasyon ang ilan sa mga pangunahing hakbang na maaaring gawin ng Ukraine at Amerika upang mapanatili ang kanilang alyansa at maiwasan ang mas malalang hidwaan. Ang mga prinsipyong ito ang nagsisilbing gabay upang muling maisaayos ang kanilang relasyon at maipakita sa buong mundo na ang kapayapaan at kooperasyon ay posible kahit sa harap ng napakahirap na hamon.